Pasado 12:00 na ng hating gabi at hindi pa rin dinadalaw ng antok si Fatima. Ngunit ang kanyang mga kapatid ay kanina pang tulog na tulog. Gaya ng dati, kasama niyang mga to sa malaking katre sa kwarto. Panay nga ang kwento ni Isis sa kanya pagkatapos sila maghapunan. Ngunit na mag-10 na, ay tumigil na rin to sa kakadaldal. Kagaya ng nakasanayan na, nakahiga si Fatima sa gilid ng kama at katabi naman niya si Isis at si Bella. Isa lang ang katre sa loob ng kwarto, ngunit kasya naman silang tatlo. Gawa lang to sa kahoy at nilagyan lang ng foam para hindi naman gaano matigas pag hinihigaan. Inisip ni Fatima, kailangan na rin bumili ng mga bagong kagamitan sa bahay nila, kagaya ng washing machine, bagong refrigerator, electric fan at TV. Eksakto, dahil Sabado bukas kaya susulitin niyang kanyang bakasyon para makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Nasa ganoong pag-iisip si Fatima nang sumagi sa kanyang isipan ang gwapong mukha ni Hendrix. Iniisip niya kung bakit nais itong sumama sa kanya, ngunit sinabi lang niya na hindi maaaring sumama to dahil hindi pa alam ng kanyang pamilya na naghiwalay na sila ni Eric at sigurado magtataka mga to kung may kasama siyang ibang lalaki. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa kanyang shoulder bag at tiningnan baka may text o tawag siya. Hindi kasi niya to pinansin kanina dahil masaya siyang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga magulang at mga kapatid. May natanggap siyang text message, ngunit ang lahat ng mga yun ay galing sa kaibigan niyang si Kay. Medyo nakaramdam si Fatima ng pagkadismaya dahil akala niya nag-text si Hendrik sa kanya. Hindi pala siya nito naaalala, kaya ibinalik na lang niya ang kanyang cellphone sa loob ng bag pagkatapos niyang ma-replyan ng kanyang kaibigan. Araw ng Sabado at walang pasok ang eskwela. Matagal na nagising si Fatima dahil lagpas sa ating gabi na rin siyang nakatulog. Wala na kanyang mga kapatid sa tabi niya at alam niyang nasa baba na to at naglilinis ng buong bahay. Bumangon siya at bahagyang kinusot ang mga mata at inunat-unat ang mga bisig. Gusto pa sana niyang matulog, ngunit mataas ng araw kasi mag-8 na ng umaga, kaya bumaba na lamang siya. Good morning ate, napasarap yatang tulog mo ah. Nakangiting bungad sa kanya ni Isis. Kasalukuyan tong nagwawali sa sahig at nag-aayos ng mga kasangkapan. Oo nga eh, pero matagal ako nakatulog kagabi dahil sa kadaldalan mo. Sambit ni Fatima at bahagyang kinurot pa nito ang tagiliran ng kanyang kapatid. Nasaan pala si Bella Isis? Tanong ni Fatima. Nasa likod ate, naglalabas sa poso. Tugon ni Isis. Umikot si Fatima sa likod ng kanilang bahay upang puntahan si Bella. Marami pala itong mga nilabahan. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil ito naman talagang tagapaglaban ng kanilang damit noon pa. Kaya naisip niya kailangan na tagang bumili sila ng washing machine para hindi na gaano mahirapan ng kanyang kapatid. O ate, may kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Bella dahil nagtataka ito bakit tinitingnan siya ng kanyang ate. Umiling lang si Fatima at sinabi sa kanyang kapatid na bibili sila ng washing machine. Natuwa naman si Bella dahil hindi na siya gaanong mahirapan sa paglalaba kung ganoon. Tulungan na kita Bella, wika ni Fatima at kinuhang isang bangkot umupo ito. Uy, wag na ate, konti lang naman to. At saka malapit na ako matapos. Ito na lang ako kusutin ko at magbabalaw na ako maya-maya. Tugon ni Bella. Hindi na rin namimilit pa si Fatima dahil ayaw talaga ng kapatid niya na tumulong pa siya sa paglalaba. Pumasok na lamang siya sa loob at pumunta sa kusina kung saan nagluluto ang kanyang ina. Nay, pagkatapos po natin kumain pupunta po tayo lahat sa mall. May bibilhin po tayo. Masayang wika ni Fatima. Tayong lahat? Tanong ni Aling Matilda. Tumango si Fatima at sinabi niya sa kanyang ina na susulitin nilang mga araw na nakauwi siya kaya mamamasyal silang lahat sa mall. Tuwang-tuwa naman sa Aling Matilda dahil ngayon lang ulit sila nagkasama-sama. Masaya silang 5 habang kumakain ng agahan. Napupuno ng kagalakan ang puso ni Fatima na muli niyang nakakapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganito lang naman kasimple ang mga pangarap niya. Hindi naman niya hinangad na magkaroon pa ng maraming pera dahil ang mas mahalaga sa kanya ay magkakasama niya ang kanyang pamilya. Ate, saan tayo pupunta? Tanong ni Isis nang nasa loob na sila ng taxi.
Doon muna tayo sa mall, Isis. Tugon ni Fatima sa kanyang bunsong kapatid. Anak, bakit ba kailangang ipasyal mo kami sa mall? Ang umuwi ka lang dito ay sapat na para sa amin. Wika ni Mang Sebastian. Oo nga naman anak, edi gagastos ka pa niyan. Pangsang-ayo naman ni Aling Matilda. Hay naku nay, o yun na nga pong problemahin yan. Siguro may pera si ate kaya nagaya siya sa atin, di ba? Sabad naman ni Isis. Ikaw talagang bata ka? Pamamasya lang talagang iniisip mo. Usal ni Aling Matilda. Nagkatawanan silang lahat habang sakay ng taxi dahil sa kadaldala ni Isis. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakarating na sila sa mall. Nauna silang pumunta sa mga home appliances at bumili ng 48 inches na smart TV. Tuwang-tuwa naman si Isis dahil sa wakas makakapanood na siya ng TV na may malaking screen. Pagkatapos ay bumili sila ng electric fan at washing machine. Dumaan din sila sa pen shop at bumili ng mga bagong t-shirt ni Isis. Paborito kasi talaga nito ang pen shop, kaya nais ni Fatima na pagbigyan ng kanyang kapatid. Pinilhan din niya ng mga bagong damit ang kanyang mga magulang at ang kay Bella naman ay bagong cellphone. Masayang-masaya si Fatima dahil nabibili na rin niya ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Pagkatapos silang makabili ng mga kakailanganin nila, ay doon sila kumain sa Jollibee. Alam ni Fatima na ito ang paborito ng kanyang mga kapatid. Anak, marami ka nang nabili. Baka maubos mo na mga pinag-ipunan mo niyan. Pag-aalalang wika ni Aling Matilda. Okay lang po, Nay. Kaya nga po ako nagtatrabaho para po sa inyo, di ba po? Tugon ni Fatima. Sa isip niya, hindi pa mauubos ang pera niya. May natitira pang 3 milyon na magagamit niya para sa pagpapatayo ng negosyo para sa nanay niya. Matagal na kasing gusto ng kanyang ina na magkaroon ng karinderya. Mahilig kasi ito magluto, kaya inisip ni Fatima, ito na ang tamang pagkakataon para matupad ang matagal na pangarap ng kanyang ina. Bukod pa rito, ay may kukunin pa siyang pera bilang kabuang bayad sa kontrata. Pagkatapos silang kumain sa Jollibee, ay nagaya ng umuwi ang tatay ni Fatima. Gusto na raw nito mamahinga. Naintindihan naman ni Fatima ang kalagayan ng kanyang ama dahil galing to sa operasyon noong nakaraang buwan. Kaya hindi na sila nakapunta pa sa ibang shopping malls. 2 lang ang kanilang napuntahan, ngunit nabili na naman nila ang kanilang mga kailangan. Pasado 2:00 na ng hapon na makauwi sila sa kanilang bahay. Agad naman nilang inayos ang mga nabili nilang mga kasangkapan, samantalang si Mang Sebastian naman ay pumasok na agad sa kwarto para magpahinga. Anak, maraming salamat ha. Hindi na ako mahihirapan dito sa paglalabada dahil may washing machine na tayo. Wika ng ina ni Fatima habang naglalagay ng mga binili nilang pagkain sa refrigerator. Walang anuman po yun, Nay, pero hindi na po kayo maglalabada dahil magpapatayo na po tayo ng karinderya. Nakangiting sagot ng dalaga. Nabigla naman sa Aling Matilda sa kanyang narinig, ngunit sinabi naman ni Fatima na nais niyang pagbigyan ang kanyang ina sa pangarap nito magkaroon ng sariling negosyo. Naku anak, maraming salamat. Maluhaluhang sambit ni Aling Matilda habang mahigpit na yumakap sa kanyang anak. Walang anuman po, Nay. Ate, thank you so much ha, at nakabili na ako ng mga kakailanganin ko sa eskwela. Wika naman ni Isis, sabay yakap nito sa kanyang ate. Maraming salamat ate. Hayaan mo't pagbubutihin namin ang pag-aaral at para naman hindi masayang ang mga ginastos mo sa amin. Sabi naman ni Bella. You're welcome, Isis, Bella. Basta't maging masipag lang kayo sa pag-aaral. At huwag mo na makikipag-boyfriend ha. Kapag nabalitaan ko nakikipagrelasyon na kayo, ay agad kong patitigilin kayo sa pag-aaral. Maliwanag ba? Mariing wika ni Fatima. Opo ate. Sabay-sabay na sagutin na Isis at Bella. Mahigpit talaga si Fatima sa kanyang mga kapatid dahil puro to mga babae. Gusto niya makapagtapos ang mga to ng pag-aaral para makahanap ng magandang trabaho. Isa pa'y natatakot na rin siya na baka maranasan din ng mga kapatid niya ang maloko ng isang lalaki. Matapos silang may ayos ang mga nabili nila mga kagamitan, ay umakyat na sila magkakapatid sa kanilang kwarto para makapagpalit ng damit. Sumunod din naman sa Aling Matilda pagkaraan ng ilang sandali. Ate, mahal mo pa rin ba si Eric? Curious na tanong ni Isis.
Ano bang klaseng tanong yan, Isis? Saway naman ni Bella. Paano naman yung mamahalin yun? Gago yung lalaking yun. Dagdag na sabi ni Bella. Hindi na lamang umimik si Fatima. Sa totoo lang naman, ay mahal pa rin niya ang dati niyang boyfriend. Hindi rin naman madaling kalimutan ng 4 na taong pinagsamahan nila. Bigla na naman siyang nakaramdam ng lungkot dahil kung sanay sila pa hanggang ngayon ni Eric, ay kasama sana niya to ngayon. Huwag mo nang isipin yung maluloko mong boyfriend, ate. He doesn't deserve you. Wika ni Bella. Oo nga, ate. Maghanap ka na lang ng iba. Madami pa namang gwapo dyan, diba? Sang-ayon naman ni Isis. Sa isip ni Fatima, sana ganoon lang kadali lumimot. Sana ganoon lang kadali buksan ng puso para sa iba. Saglit siyang natahimik, ngunit biglang nag-flash ang isipan niya ang gwapong imahe ni Hendrik Saavedra, ang kanyang peking asawa. Sinabi ng lolo ni Hendrix na gayong nakapag-asawa na siya sa edad na 30, ay ibibigay niya sa kanya ang lubos na pamamahala ng shoe factory sa Marikina. Dahil yun naman ang nakasaad sa last will and testament ng kanyang lolo. Ngunit noon pa man, ay hindi na talaga interesadong lalaki sa pabrika. Gusto niya magkaroon ng sarili niyang negosyo at ayaw niyang umasa lang sa mga bagay na meron sa kanyang pamilya. Isa pa, iniisip ni Hendrix na hindi man totoong ginanap na kasalan, kaya magiging walang saysay pa rin pagkatapos ng 6 na buwang kontrata nila ni Fatima. Kaya kung siya lang ang masusunod, ayaw niyang tanggapin ang pamamahala sa shoe factory. Ngunit kinumbinsi din siya ni Leandro na tanggapin na lamang pansamantala para sa kaligayahan ni Doña Rosita. You need to accept it for the meantime, bro. Dahil sino pa nga ba naman ang maaari mamahala sa negosyo niyo, kundi ikaw lang? Wika ng kaibigang abogado ni Hendrix noong pumunta siya sa law office nito. Naisipan niya itong puntahan sa opisina dahil bigla siyang naboard sa bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit matamlay ang kanyang pakiramdam. Isang araw mula matapos umalis si Fatima pa uwing probinsya. Ngayon pa lang ay parang namimiss na niya to. Ano pa nga ba magagawa ko, bro? Yun di naman ang gusto ko kay Lola, kaya pumapayag na ako. Seryosong tugon ni Hendrix. Good. Pero matanong ko lang, bro. Napansin ko lang kasi parang may nararamdaman kang kakaiba kay Fatima. Usal ni Leandro at maya't tumawa ito. Bro, what do you mean? Nagtatakang tanong ni Hendrix. Kilala kita, bro. Kaya alam ko may pagtingin ka na doon sa contract wife mo. Dagdag na sabi ng abogado. Hindi ko alam, bro. Ayoko na masaktan. Alam mo naman kung anong pinagdaanan ko kay Jewel, di ba? Tumango lang abogado habang matamantong nakatingin sa kanya. Pero wala namang masama kung susubukan mo, bro, di ba? Malay mo, Fatima is the one who meant for you. Just open your heart for her. Payo ni Leandro sa kanyang kaibigan. I'm not sure, bro. Hindi ko rin naman alam kung ano nararamdaman ni Fatima. All I know is until now, mahal pa rin niya yung ex-boyfriend niya. Seryosong wika ni Hendrix. Basta bro, ito lang may papayo ko. Give yourself a chance because you really deserve to be happy. And you know, love is sweeter the second time around. Nakangiting sambit ng abogado. Tumahimik na lang si Hendrix at hindi na nagbigay pa ng komento sa sinabi ni Leandro. Pero sa isip niya, may punto naman to. Ngunit sa ngayon, ayaw muna niyang isipin ang mga bagay na yon dahil hindi naman siya sigurado sa kanyang nararamdaman para kay Fatima. Bro, maiba ko ha? Gusto ko magsimula ulit ang negosyo. Alam mo naman na ayaw kong umasa lang sa pera ng mga magulang ko, di ba? So I'm planning to put up a business again. Desididong wika ni Hendrix. So you mean magtatayo ka ulit ng restaurant? Tanong ng abogado. Yes, but not just a restaurant, bro. I think a food cuisine and wine lounge. Tugon ni Hendrix. Oh, I see. It's some kind of restaurant? Paninigurado ni Leandro. Well, kaya mo naman yan, bro. You have the brain, the money, and the guts. But the question is, are you ready now to take the new challenge? Baka matulad din nung una na pinabayaan mo lang, kaya tuloy ang lumubog. It's different this time, bro. And I make sure, hindi na mangyayari ulit yon. Mariing wika ni Hendrix. Tumango lang ang abogado at pagkatapos itumabito sa kanya sa upuan. Why so serious, Hendrik Saavedra?
At bakit parang ang tamlay mo? Gusto mo hulaan ko? Pag nahulaan ko, sasabihin mo rin ba? Pangahamong wika ng abogado. Buntong hininga lang sinagot ni Hendrix habang isinandal nitong ulo sa malaking sofa sa opisina ni Leandro. I guess it's Fatima. At bakit di mo siya kasama ngayon? Pangungulit na kaibigan ni Hendrix, sabay niyang pagsilay ng makahulugang ngiti. Umuwi sa kanilang probinsya kaninang umaga bro. Sa Martes pambalik nun dito. So si Fatima ang dahilan? Don't tell me you miss her. Aba ano? Napana na ulit ni Cupido ang puso mo? Panunoksang wika ng abogado. Umiling-iling lamang si Hendrix. Hindi rin naman kasi niya alam kung may pagtingin na ba talaga siya kay Fatima. Basta't bigla lang niya tong na-miss. Gusto nga sana niyang sumama dito, ngunit tumanggi ang dalaga dahil hindi raw nito alam kung anong sasabihin sa kanyang mga magulang kapag nagtanong kung sino kasama niya. Bro ano, magbabar na lang tayo mamaya. Suhestyon ni Leandro, sabay tapik nito sa balikat ng kanyang kaibigan. Okay bro, pero may lalakarin muna ako. Pupuntahan ko si Neil Montecarlo. Do you remember him bro? Yung kaklase natin noon sa high school? Real estate manager na pala yon at sa kanya ako makikipagkita ngayon. Wika ni Hendrix. Okay, good luck bro. Sambit ni Leandro at saka tumayo't pumalik sa kanyang office desk. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaalam na si Hendrix sa kanyang kaibigan. Lula ng kanyang Mercedes ay pinuntahan ni Hendrix ang opisina ni Neil para pag-usapan ang magandang pwestong pagtatayuan niya ng kanyang resto bar. Buo ng kanyang loob na magsimula ulit siya ng negosyo. At titiyakin niya na this time, magtatagumpay na talaga siya at hindi na niya papayagang mabigo pang muli. Na makapasok na si Hendrix sa AZ Building, agad na nagtanong siya sa front desk kung saan ang opisina ni Neil Montecarlo. Pagkatapos itong malaman na nasa third floor pa lang office ng kanyang hinahanap, ay agad na nagtungo siya sa elevator. Ngunit bigla niyang nasalubong ang isang pamilyar na babae. Maganda to at sopistikadang tingnan sa suot itong above the knee fitted whole dress. At nang makita siya nito, ay ngumiti ito sa kanya. Zaza? Bulalas na Hendrix. Hendrix, it's good to see you here. Kamusta ka na? It's been a long time we haven't seen each other. Sambit ng babae sabay yakap nito sa kanya. Kailan ka ba umuwi ng Pilipinas? Nakangiting tanong ni Hendrix. Just yesterday. On week lang ang bakasyon ko dito there. But you know ang daya mo Hendrix sa Avedra. Ba't di mo sinabi na nag-asawa ka na pala? At sana'y nakadalo ko sa kasal mo. Himutok sa kanya ng babae. Si Zaza ay matalik na kaibigang babae ni na Hendrix at Leandro. Mga bata pa lamang sila ay magkakasama na silang tatlo. Palibhasa magkakaibigan din ng kanilang mga magulang. Close na close silang tatlo, tinuturing ang isa't isa bilang magkakapatid. Nag-iisa lang anak lang si Zaza ng kanyang mga magulang, tulad din niya at ni Leandro. Kaya nagkasundo silang tatlo na maging mag-best of friends at dapat walang romantic relationship na mamagitan sa kanila. Hanggang sa sila ay mag-college, ay nagpatuloy pa rin ang kanilang magandang samahan. Lalo na at pareho namang accountancy ang kurso nilang kinuha. Wala silang tinatagong sekreto sa isa't isa at lagi magkakasama halos sa lahat ng oras. Ngunit patapos silang gumraduate ng college, ay minsan lang silang nagkikita, lalo na noong nagpatuloy sa kanyang modeling career si Zaza. Sorry Za, but it's a long story. Paumanhi ni Hendrix. Don't tell me nakabuntis ka. Nakangiting wika ni Zaza. Of course not. Anyway, sasabihin ko naman sa iyong lahat. Oo nga pala, saan ang punta mo ngayon? Tanong ng lalaki. Sa third floor, nakikipagkita ko kay Neil Acosta, yung kaklase natin noon sa high school, dahil bibili ako ng lupa, kasi plan ko magpatayo ng sarili kong bahay. Ganun ba? Sabay na tayo doon din yung punta ko. Tugon ni Hendrix. Pagkatapos ay sabay silang naglakad papunta sa elevator. Nakita na ba kayo ni Leandro? Tanong ni Hendrix. Hindi pa nga tawagan ko na lang mamaya. Sagot ni Zaza. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na rin sila sa mismong opisina ni Neil. Hindi akalain ni Hendrix na ang kanyang dating kaklase na high school noon na basugulero ay maayos ang buhay at ngayon manager na ng isang real estate company.
Nalaman niyang may pamilya na to at may 2 mga anak. Sa tingin niya, sa kanilang batch sa high school ay sila na lang yatang 3 ni Leandro at Zaza ang hindi pa nakapag-asawa. Oo ngang sa mata ng mga tao ay ikinasal na siya. Ngunit wala namang kwento yun kung tutuusin. Matapos silang 3 na magkasundo sa presyo at titulo ng mga lupa, ay agad na nagpaalam sina Hendrix at Zaza kay Neil at umalis na ng opisina. Uy, kain muna tayo sa labas. Isama natin si Leandro. Total at malapit na naman mag-alas 5. Anyaya ni Zaza. Eh di sige, you're the boss this time. Namimiss ko na rin yung banding natin eh. Nakangiting sagot ni Hendrix. Pagkatapos itinawagan nito sa cellphone ang kaibigan nilang si Leandro. Nang malaman naman ng abogado na dumating si Zaza galing Italy, ay nagpaunlak agad to ng imbitasyon. Sa paborito nilang resto bar pumasok sina Hendrix at Zaza. Madalas sila dito noong araw ng college days pa nila. Ngunit na makapagtapos na sila ng pag-aaral, ay minsan na lang sila nakakapunta dahil pareho ng busy sa kanilang mga buhay. Pagkatapos sila makahanap ng mauupuan, ay umorder na sila ng mga pagkain at gaya ng dati, may kasamang ladies wine at 2 boteng beer. Habang hinihintay pa nila ang pagdating ni Leandro, ay nagkwentuhan muna sina Hendrix at Zaza. Uy, bakit di mo naman sinabi nag-asawa ka na? Napaka-unfair mo tagang lalaki ka. Naiinis na wika ni Zaza. Sorry Za, pero I don't know kung paano ko sasabihin sa'yo. Nag-aalanganing wika ni Hendrix. Ano yon? Do you still remember our promise? No secrets, okay? Kaya sabihin mo na Hendrix, at kung hindi, tuloy ang taga ako magtatampo sa'yo. Himutok na wika ni Zaza. Wala nang nagawa pang binata, kundi ipagtapat ang buong katotohanan sa kanyang kaibigan. Alam naman din niya na mapagkakatiwalaan to, at kahit kailan hindi ito ipagsasabi ang mga bagay na confidential. Mataman lang na nakikinig sa kanya si Zaza habang patuloy siya sa pagkukwento tungkol sa kanilang kasunduan ni Fatima. Naintindihan ko naman Hendrix, dahil gusto mo lang naman na mapasaya at mapagbigyan ng lola mo. Pero iniisip ko lang ha. Bakit hindi mo nang totohanin ang tungkol sa inyong 2 ni Fatima? Maganda naman siguro yun, di ba? Hindi mo nang pipiliin kung hindi. So ano, wala bang chance sa inyong 2? Or hanggang ngayon mahal mo pa rin yung walang hiya mong ex-girlfriend? Sunod-sunod na tanong ni Zia. Napabuntong hininga na lamang si Hendrix. Hindi naman niya alam kung anong isasagot niya dito. Dahil kahit na siya mismo ay naguguluhan din. At dito na po nagtatapos ang 15 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.